Yung bigla na lang sumulpot etong si Anjo Iliana, ano ho, para i-defame, para siraan, para kuno ay ibulgar yung kanyang nalalaman tungkol sa Itbulaga at ng TVJ, lalong-lalo na po kay Senator Tito Soto, kay Senate President Tito Soto. At eto yung masaklap dyan. Okay na sana na magsalita ka. Sige, ibulgar mo kung ano yung nalalaman mo. Pero bottom line, ang pinakapunto mo rito ay siraan din ang presidente, siraan din ang ating gobyerno. At higit sa lahat, ang gusto mo talaga ay iluklok si Sara Duterte. Ganyan na ganyan. Paligoy-ligoy pa kasi kayo. Ang dami mo pang pinaligoy or pinaligoy-ligoy mo pa ang punto mo, Mr. Anjo Eliana. Pero ang totoo niyan, gusto mong maluklok si Sara Duterte. At ang sinasabi ng mga netizens, mukhang nagkabayaran. Mukhang binayaran ang isang ito. Dahil pwede, systematic sisiraan ng TVJ, patungo kay Senator Tito Soto at idadamay ang presidente. Okay na sana yun, sige kung talagang totoo yung sinasabi mo. Pero kasi ang pinaka-bottom line dito, gusto niyong iangat si Sara Duterte. Maninira kayo para iangat yung isa, yung inyo. Kaya yung sinasabi ni Attorney Claire Castro na nangangamoy DDS atong si Anjo Eliana. Totoo naman eh. Ganyan na ganyan ang mga DDS. Laos ka na daw, sabi ng mga netizens. Hindi ka na nga halos pinapatulan ni Senator, ni Senate President Tito Soto eh. At mukhang nagkasundo na rin naman na hindi na daw itong si Anjo Eliana magpo-post ng mga laban nga sa TVJ. At yun na nga, ang totoo niyan, ang sinasabi dito ng Malacanang, nanira ka na, Mr. Anjo Eliana. Hinamon ata natang si Anjo Eliana na sumailalim sa hair follicle test si PBBM. Hinamon niya. O doon din ang punto niya, doon din ang patungo sa panawagan, sa kagustuhan na itong mga ito na hindi mag-resign ang Pangulo, kundi iluklok si Sara Duterte. Yun naman eh. Yun ang punto nila. Kung anumang paraan ang pupwede. Hindi naman nananawagan ito na mag-resign sa tingin ko. Ang gusto lang niyang ipunto talaga dito, magpa-hair follicle test ka. Para doon mapatunayan ko no na hindi ka na fit for the position at si Sara na nga ang maupo. Ganyan ang gustong ipunto ng mga katulad ni Anjo Eliana. Hindi mo pa diretsahin. Maigi pa nga, magsigaw ka na o sumigaw ka na lang ng BBM resign. Okay pa. Pero ang gusto nyo talaga dito ay ipwesto si Sara Duterte. Nangangamoy DDS. Sino ka daw? Sabi ni Attorney Claire Castro. Ipinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si Sara Duterte. Yan ang totoo. Yung sinasabi ko madalas na lahat ng nadidikit sa mga Duterte, nag-iiba ang anyo. I mean, nag-iiba ang kaugalian. Bumababa rin po ang kalidad ng kanilang kaisipan. At higit sa lahat, tumitibay ang sikmura sa mga kahihiyan na pwedeng 'di ba? Pwedeng danasin, hindi lang mismo na ito si Anjo Eliana, kundi yung mga taong nasa paligid niya, ng pamilya niya halimbawa. Ganyan po ang mga DDS. So alam na natin. Ano nga ba ang amoy ng mga DDS? Yun yung malaking katanungan. Isang sinasabi dito ni Attorney Claire, nangangamoy DDS atong si Anjo Eliana. Pero sa tingin ko, sa pagkakataong ito, sa mga napapanood natin, mabaho ang amoy ng mga DDS. Kasi etong si Anjo Eliana, gusto mo talagang magsalita, gusto mo talagang pabagsakin ang mga taong, halimbawa, yung mga TVJ na nakasama mo ng matagal na panahon. Pero hindi nakalimutan mo na sa era natin ngayon, sa panahon natin ngayon, napaka-resourceful ng mga kababayan natin. Lahat ng baho mo rin ay pwedeng halongkatin. At ngayon po, nagkalat na ang mga videos kung paanong, or kung ano yung totoong ugali netong si Anjo Eliana. Yan, ang sinasabi ko na kahit siguro maglabasan pa lahat yan, dahil pinatibay na nga ang sikmura na itong mga ito. Hindi ko alam, hindi ko sure kung ano yung nagpatibay sa sikmura ng mga DDS. Hindi ba't pera? Pwede kasi pera ang dahilan kaya tumitibay ang sikmura na itong mga litsugas na ito. Nangangamoy.
Nangangamoy kayo.